Welcome to Kitty Super Tarot Channel. Ang topic po natin ngayon is anong meron sa relasyon ninyo ng person mo. Okay, ito po ay love reading. Ano pong meron? Alamin po natin yung nangyayari sa kanya. Yung energy niya ngayon. Ngayon po naman ay mag-shuffle muna po tayo. Tayo dito ng 3 cards. Anong meron sa relationship ninyo? Hindi po muna ito pick a card. Ito po ay collective reading. Anong meron ngayon sa inyo ng person mo? My beloved. Okay. My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. Maaring LDR kayo ng person mong ito. Don't make decisions based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. Time, you are trying too hard, give it time. Sino sa inyo yung try too hard? Siguro yung parang may hindi kayo magawa ngayon, nagmamadali. Or dahil sa LDR kayo dito. LDR kayo, kailangan ng oras sa isa't isa. Yun yung kulang sa inyo, yung oras na magkasama kayo, yung communication ninyo, yung pakikipag-communicate ninyo sa isa't isa. Sabi kasi dito, don't make decision based on guilt. O kung yung lang dapat yung gawin mo. Kailangan mo maging totoo sa sarili mo, sa ating collective, Kasi alam mo naman yung sagot sa'yo, kung ano ba talaga yung gusto mo dito sa sitwasyon ninyo. Maaaring may mga katanungan ka rin siguro talaga about sa taong ito or sa sitwasyon ninyo. Meron siguro talagang hindi kayo magawa pa. Kasi, kailangan ng tamang panahon, right timing, pati financially siguro, hindi pa kayo ayos. Hindi pa stable. Anong energy ng person mo? Tingnan muna natin energy ng person mo. Yung person mo, si The Empress. And Chariot. Tingnan natin yung energy mo ngayon. Pero take what resonates na lang po kung ano ito. Kung ano makaka-resonate sa inyo, dun po kayo. Kasi maaaring ito yung energy mo, ito yung kanya. Ito energy mo ngayon. Four of Swords, Devil, and Four of Swords. Okay, dito muna, pero sabi ko dito, ito yung person mo. Pero kung anong makaresonate sa inyo. Yung energy ng tao dito sa kabila, The Empress kasi to, abundant, fertile, as in talagang balanced person siya. Siguro din, may purity, may pureness sa taong ito. Motherly love, yung nakukuha ko dito, napipick up ko dito sa card na ito. Mapagmahal, focus siya sa pagmamahal sa sarili niya, yung energy niya. To high vibrational energy to, guys.
At saka wala ditong makakapantay na ibang queen kasi parang pinagsama-sama na ito. So, stable siya. Parang stable naman yung buhay niya. Abundant, prosperity, maraming prosperities na dumadating sa kanya. Blessings. Caring na tao. Yan, yung person dito, no? Tapos siya, nagtitake action tong taong ito. Focus siya sa goal niya. Walang makapipigil sa person na ito kung ano man itong gusto niya. Kung ano man yung napagdesisyonan niya, gagawin talaga niya yung gusto niyang bagay. Sa tingin ko talaga ito nagta-travel or talagang malayo kayo sa isa't isa, kailangan pa mag-travel. Dito naman sa kapilang side, ang energy ng person dito, the devil. May obsession. Sa napipick up ko dito, obsessive thoughts, negativity. Siguro obsessed dito sa kabila. Kasi ito parang malaya siya eh. Kaya niyang mahalin yung sarili niya. May yung flower na mumukadkad sa paligid niya. Yung mga ginagawa niya talaga nagbubunga. Itong taong ito. Yung iba parang toxic. The devil. Siguro itong taong ito merong may mga behaviors na hindi naging maganda before. May mga nagawa na toxic na bagay. Yung iba dito sa side na ito, kabilang side, may mga masyadong naging mahigpit tong taong ito. Ikaw ang makakagets nito kung about sa person na to. Bondage. Maaari ding ang person na ito dito mahilig siya sa mga may addiction siya. Kung ano mang addiction ito, pwedeng sa addicted sa liquor, basta may addiction ng taong ito. Dito naman, itong energy ng person na ito, maaari nagpapahinga ito or sugatan siya, parang nagmula siya sa 3 of Swords. Kasi obsession ito eh. Na-obsess siya, tapos heartbreak. Nasaktan siya pag nagmula siya sa 3 of Swords na nagkaroon ng heartbreak. Then nagkaroon siya ng pagpapahinga. Pero tingin ko pa rin sugatan itong person na ito, nasasaktan. Or maaari din na itong person mo, kung ikaw ito, nagkakaroon ka lang ng obsessive thoughts. Siguro yung mga toxic, baka nagkakaroon ka ng negative thoughts about sa person na ito. Pero itong person na ito, mapagmahal ito. Focus lang talaga siyang energy niya ngayon dito sa sa ibang bagay. Maaring sa trabaho. Kasi may goals ito. Ito, hindi to parang sa ngayon siguro hindi siya sa emosyon nakafocus. Itong nandito sa kabila nasasaktan kasi maaring kulang sa time, hindi nababaling yung attention sa kanya. Pero sa tingin ko talaga ito, parang tinitingala niya itong person na ito nasa kabila. I-apply nyo na lang po sa situation yun, no?
Okay, nakita na natin yung energy nitong two persons na ito. Talagang magkataliwas yung ano nila, yung energy nilang dalawa. Ito kasi maayos naman. Ito, hindi ganun kaayos. Parang ito may positivity itong person na ito. Sa kabila. Ito, puro negative thoughts. Paghihinala. Ka nakakaalam. Ito. Ngayon, tingnan natin kung saan ba nakafocus itong person na nasa isipan mo. Saan nakafocus? Maaring itong two situations din ito. Kayo na pong bahala. Ano? Kasi collective naman po to. Saan nakafocus ang person mo? Nakafocus ang person mo talaga sa pentacles niya, sa coins niya, sa money, sa stability niya. Yung iba sa inyo, mari itong person mo, itong coins na to, gusto niya itong palaguin. Mari nagsisimula lang siya sa work niya, yung business niya, kaunti pa lang yung kinikita, pero kita niya na isa tong opportunity para sa kanya, para ano siya, lumago yung, or maging mabuti yung pamumuhay niya. Kasi itong person mo, maraming mga burdens, may mga dinadala siya sa buhay niya. Yung iba sa inyo, itong person mo, nagkaroon ng death sa family niya, kasi dito may skull, napansin ko lang. Nagkaroon din yung burdens, may burdens din sa kanya, maring hindi mo yun alam na ginamit siya ng ibang tao, ganon. Problema ng iba, pinoproblema niya, sa family niya, sa kapatid niya. May mga pinagdadaanan ito collective. Kitty collective. 7 of Wands. Itong person mo parang may ipinaglalaban siya. Maybe, opinion niya, paniniwala niya. May times na parang defensive ang person na ito. Kung nakakaranas kayo na sa relationship ninyo, parang may hindi payag, pinaglalaban naman niya yung gusto niyang ipaglaban ito. Pero sa ngayon tong person mo, nangyayari sa kanya, naglulukwi din ito. May mga inaaral pa siya, may inaalam. Tingin niya sa sarili niya, may mga kailangan pa siyang matutunan. Nananahimik ito Nagre-reflect. Tingin ko dito nagre-reflect tong person na ito. Next naman natin, gusto ko malaman, ba't nagre-reflect ang person mo? Ayan, maaari din, sino tong nasa 8 of Swords? Na-anxiety. Siguro yung person mo ngayon, parang feel niya, hindi siya makalabas sa isang situation, hindi siya makaalis sa lugar niya. Pero sa tingin ko naman, itong person mo, kaya naman niyang umalis sa situation na yun or sa pag-iisip niya na yun. Mas pinipili lang niya na manirahan doon sa pag-iisip na yun. Mag-stay doon sa place na yun. Pero kaya niya. Kasi feel niya hindi siya, ayan kita mo yung pansin mo dito sa kita mo dito sa ating swords. Yan.
hindi, kaya naman niyang umalis. Ito yung mga problems niya, yung mga iniisip niya. Hindi niya lang pinipili na umalis doon. Kasi akala niya, naka-deep yung pagkaano nung sword dito. Pagkasaksak ng sword. Ayan, no, pero hindi niya alam na may mga ano lang pala na hindi naman natatamaan itong suot niya. Maring ano rin to, problema din sa family. Problema sa family. Paano ba magkakaroon ng happy family? Yun yung iniisip ng person mo na ito. Basta ang tanging nakikita ko dito, may mga burdens ang person na ito. May mga pinagdadaanan siya ngayon. Kaya siya nananahimik. And nakafocus siya ngayon dito sa opportunity na na sa tingin niya na kikita siya or yayabong yung kanyang pamumuhay. Alamin natin kung parang gusto kong gamitin yung isa. Yung sa near future ninyo ni person. Possible na mangyari sa near future ninyo ni person. Walang tayo na yan. Huntsman, Weaver of Boons, and Child of Spells. Sa tingin ko naman, itong person mo, magkakaroon to ng move. May mga gusto siyang itama dito sa sitwasyon nyo, sa nagawa niya sa'yo. Gusto niya maging fair, gusto niya yung ayos yung communication ninyong dalawa. Sa near future, feel ko naman, since may Weaver of Boons tayo, maaaring makaalis siya dito sa situation niya na hindi siya makaalis before. Halimbawa, kung ito ay sa pamumuhay niya, magiging maayos naman, maging stable yung buhay ng taong ito. Siguro yung person mo, maaaring Libra, Queen of Pentacles, Earth sign, may Earth sa chart. Ano ito parang beginner pa lang tong person mo. Nagsisimula pa lang ito kung anong meron siya. Kasi child ito. Pero nasa energy siya ng garne. Tong person mo. Newbie. May mga itatama siya, may mga ipinaglalaban siya. Alamin pa natin, Ano maaari mangyari sa inyo ng person na ito? Sa future. Near future kaya. Maaari mangyari sa inyo ng person na ito. Sa near future, yan. Magkakaroon kayo ng connection. Babalik ito. Yan. Magkakaroon ng blessings sa buhay ninyo, ng person mo. Buhay ninyo ni person mo o buhay ng person mo. Magiging stable na to. Magkakaroon to ng fulfillment tong sa inyo. Magiging okay kayong dalawa. Ayan, Kung ikaw man ito nagkakaroon ng obsessive thoughts about ito sa person mo, huwag kang mag-alala. Kung namang inaalala mo, no? Kasi may bond kayong dalawa ng person na ito. Maaring soulmate kayo or kung naniniwala ka sa twin flame, maaari din na nagsimula kayo sa friendship. Kung mag-alala.
Kasi yung sa near future ninyo ni person, kung nag-aalala kayo sa money ninyo, sa pera, magkakaroon ng blessings, may darating na blessings sa inyo. Magkakaroon din kayo ng stability. May harmony sa inyong sa inyong relationship, magiging ayos kayong dalawa. Basta may may pagtutulungan lang sa inyong dalawa. May teamwork, maayos na pag-uusap, maayos yung dealings ninyo sa isa't isa. Makakatulog na rin kayo ng maayos. Justice card. Yan, sabi ko kanina dito. Ito rin to yung huntsman. Pero for some of you dito, yung iba sa inyo dito, mag-ingat na lang siguro sa mga sa gawain. Mari kasi sa near future, may danger. Pinag-iingat kayo. Ikaw na, kayo nang umalam kung ano itong accident na ito. Robbery. Ano pang maaaring mangyari sa near future ninyo ni person mo? Gift. Yan. Maaaring magkaroon ng promotion or yung inyong relationship pwede mag-level up. O kaya ay bumawi sa'yo si person. Sa near future, maaaring makuha nyo na yung gusto ninyo. Ito kasi real estate, wealth, investment, mega project. Sa future, medyo sa tingin ko, kung kayo partner mo ito, makakausad-usad na kayo ng person mo. Kasi may blessing. May blessing sa inyo. Talagang dumadaan lang siguro ito sa inyong dalawa ng partner mo, ng person mo. Kasi may mga kailangan kayong matutunan. May kailangan kayong experience. And sa bawat pagsubok na nararanasan ninyo, matututo naman kayo dito. At saka yung mga nagawang pagkakamali yung dalawa or ng person mo, dapat hindi na ulit gawin yun. Kasi 'di ba, yung sa una, kung halimbawa ako napagbigyan na, dapat yung second chance na yun, gawin na yung tama doon. Next naman natin, saan dito? Anong gusto sabihin sa'yo ng person mo? Or tingnan muna natin yung meron sa inyong situation. Inaiwan. Anong gusto sabihin sa'yo ng person mo? Anong gusto sa'yo sabihin ng person mo or ano meron sa situation ninyo? Feel ko talaga dito LDR kayo Regret. Maaari talaga nagkaroon ng ng pagsisisi itong person mo. Nagsisisi siya na ginawan kanya ng ganitong bagay, ng masama. Nagsinungaling siya, yung ganon. May mga bagay siguro na hindi siya na-fulfill. Mga promises na na-broke niya. Go slow. Take time to get to know each other. Siguro ito nga time. Hindi nyo pa ganun kakilala ang isa't isa. Maring baguhan pa lang kayo. Okay. Warning, don't dismiss the red flags. Yung mga red flags, itong sa devil natin,
mga toxic. Alamin nyo na yun kung anong toxic sa isang tao. Halimbawa, selosa, seloso, masyadong mahigpit. Ano pa ba yung mga red flags? Ano meron sa situation ninyo? Pero kung ikaw itong may ganitong behavior, siguro bawas-bawasan mo ng kaunti, or tanggalin mo na. This relationship is moving towards a sacred union. Marriage. Meron ditong marriage. So, maaaring magkatuluyan kayo ng person mo. Kung siya yung pipiliin mo, And sa future naman, merong stability dito. Maaaring namang naglilihim lang siya sa'yo na may mga pinoproblema talaga tong person na ito ngayon. Na hindi lang niya masabi sa'yo. Magle-level up itong relationship ninyo. Kung kayo nasa talking stage, maaaring kayo magkaroon talaga ng boyfriend or girlfriend, yung from ganon, magkaroon ng marriage or mag-propose, yan. Kakaroon ng apology. Magsusorry itong person mo. Or maaaring kailangan talagang patawarin nyo na yung kamalian ninyo sa isa't isa. Intuition, you already know the answer you seek. Kung ano man itong nasa isipan mo, alam mo na kung ano dapat mong gawin. Kung alam mo naman na itong person mo is toxic, hindi naman nagbabago. Tingnan mo pa rin yung sa ugali niya. Kasi kung ano ba yung gusto mo, ang tanong dito, ano ba talaga yung sinasabi ng heart mo? Kailangan mong it's time to decide about this relationship. Kasi siguro nagkakaroon ka ng indecision sa taong ito. Siguro ngayon may mga hindi pa ma-fulfill ang person na ito sa'yo. Pero kita ko naman ito, maganda yung energy ng kung ito ang yung napili, kung ganito yung person mo. Kung ganito yung person mo, ganito yung energy niya, bakit hindi mo siya bigyan ng chance? Kasi nakafocus lang naman siya sa pentacles niya. Pero kung ganito, na alam mo yung person mo is toxic. Kasi dalawang situation yun nandito, guys. Kung alam mo naman toxic ito na tao, sinasaktan ka lagi, bakit pa, diba? Nabigyan mo na siya ng marami pang chance. Pero nasa sayo yan kasi nasa sarili mo yan. Buhay mo yan. Decision. Basta i-apply nyo na lang sa inyong situation. Kung wala naman, kita nyo namang wala naman third party ang person mo. Nakafocus lang siya dito. Siguro yung magkaroon na lang din kayo ng tamang communication at mag-intindihan ng person mong ito. Anong gustong sabihin sa'yo ng person mo? 2 people kasi yun nandito. Anong gustong sabihin sa'yo ng person mo? I'm becoming a better person now. Yan, nagpapakamabuti na daw siya, nagbabago. Kung naging ganito siya, the devil, toxic. Yung iba siguro sa inyo, narcissistic itong person mo. Isang narcissist. May narcissistic behavior. Madaling magalit. Binabago niya yung sarili niya ngayon. Asa na yun? Lumipad. I wish I had treated you better. Yan. Sana daw, treat ka niya ng maayos, pinahalagahan ka niya. Yung gustong sabihin ng person mo sa'yo. So many things remind me of you. Lagi kanyang naaalala. Nahirapan din siya sa pag-let go sa'yo. My life is not as together as it seems. Hindi pa ganun ka-stable yung buhay niya. Yung problema niya, problema pa rin niya ngayon. Problema niyo noon, nung bago kayo magkahiwalay, problema pa rin niya ngayon. Pero mahal ka niya. May pagmamahal sa'yo ang person na to.
Ano pang gusto sabihin? Take what resonate na lang po ano. Yung iba naman sa inyo, pinapakita niya sa social media niya, maayos yung kanyang buhay. Maring ibinabaling lang niya dito yung kanyang attention kung kayo magkahiwalay ano ni person. Dito sa material things na ito. Nag-post siguro siya social media na maayos yung kanyang financial, nakapag-travel. I left you before you could leave me. Okay, ka nakakaalam yan. Kung kayo'y nasa talking stage, iniwan ka niya kasi natakot siya sa iyo. Kasi akala niya siguro hindi ka serious or na-intimidate lang siya sa kakayahan mo. Parang feel niya hindi kayo bagay ng person na ito. Yun yung nararamdaman niya. Parang siguro nanliit siya. Iniisip ka pa rin ng person nito palagi, guys. Namimiss ka nito. Just being near you is intoxicating. Siguro kaya siya tumakbo. Maari din kasing parang siya, tawag doon. Pagkasama ka niya, may nagagawa siya na hindi naman niya normally na ginagawa. Halimbawa, akala niya hindi siya mafo-fall in love. Natakot ito. Kasi hindi niya akalain na makakilala siya ng person na katulad mo. Nakakaiba kaysa sa mga nakilala niya. Kung ito may mga toxic ways, siguro, flirting na to dati, hindi nagsiseryoso. Pero since nakakilala siya ng katulad mo na isang empress, doon na siya natakot. Kasi akala niya, parang too good to be true. It's time for me to heal now. May mga kailangan pa daw siyang gamutin sa sarili niya. Utay-utay daw, naiintindihan na niya kung anong meron sa inyo, sa connection yung dalawa. Namimiss niya. Gusto niya ulit maramdaman yung presence mo, makita ka ulit, makasama ka. And gusto niya mag-level up kayo. Ayaw na niyang hanggang friends lang kayo. Yan. I bury myself in work to forget you. Kaya siguro dito yung I hide behind material things ba yun? Okay. Tingnan pa natin yung gusto niyang sabihin sa'yo. Meron pa dito. Gustong sabihin sa'yo ng person mo. Wait lang ha. Ayusin lang natin. Hindi kasi maayos. Anong gusto pang sabihin sa'yo ng taong ito, guys? Hinahangaan ka niya. Maganda ka. Kaakit-akit. Charismatic. Sinaktan mo daw siya. Feel ko yung iba sa inyo dito, may iba ng partner. Kung ex mo ito, I see life differently now. Pang gustong sabihin sa'yo. Hindi pa siya maka-move on, guys. Your intellect arouses me. Ngayon lang kasi siguro siya nakakita ng babae na hindi lang basta na yung pampisika lang, yung doon nakafocus, pagpapaganda lang, matalino ka ring tao. And isa yun sa hinangaan sa'yo ng person na ito. Hindi kayong babaeng panandalian lamang, para lang sa panandali ang saya. I have trouble with intimacy. Takot siya sa commitment.
gusto niya sabihin sa'yo? Natakot siya. Kasi itong Empress na ito, ang katapat nito, Emperor. Maaring wala pa siya sa ganong level. Wala pa sa ganon yung energy niya. I can get enough of you. Ano pang gusto sabihin sa'yo ng person mo ito? For example, itong person mo, ini-imagine ka nito gabi-gabi. I hide my feelings. Tinatago lang daw niya yung kanya nararamdaman para sa'yo. Kung halimbawa, sinabi mo sa person na ito na gusto mo siya, or mahal mo siya, maaaring connection ka niya noong una. Hindi siya naniwala. I watch your social media. Stalker. Pinapanood ka nito, pinapanood yung mga post mo, tinitingnan yung mga post mo, yung mga pictures mo pag namimiss ka. I find you attractive. Yung sabi sa'yo, attracted talaga siya sa'yo. Nagagandahan siya. Sino ba namang hindi maaakit kay Empress, diba? Okay. Ano pang gusto sabihin sa person na ito? May nararamdaman pa rin daw siya sa'yo. Last. I know you don't feel the same. Lalo na kung halimbawa meron ka ng may bago ka na. Iniisip niya na siya na lang itong hindi maka-move on sa'yo. Siya, kumulog. Kinig kaya yun. Hindi siya maka-move on sa'yo. Tapos ito, siguro ay nakikita niya sa social media mo, mukha ka ng masaya. Napaka-fulfilled na nung buhay mo. Kaya naisip niya na hindi kayo parehas ng nararamdaman sa isa't isa. Ayaw daw niyang malaman kung anong tunay mong nararamdaman sa kanya. Lalo na kung ikaw ay nasa bago ng relasyon. Kasi maring iniisip niya na nakalimutan mo na siya. Kasi sa tweet daw nakikita niya yon. Halimbawa, kung wala ka naman sa bago relationship, may mga nakikita siya na pinagseselosan niya. Ang pakiramdam niya na wawala yung yung lakas ng loob niya para kausapin ka. Napanghihinaan ng taong ito, guys. Ano pang gusto sabihin sa'yo ng person mo? I don't know what comes next. Hindi na niya alam kung ano na yung mangyayari sa inyo. Dalawa. Sa situation ninyo. Take what resonates lang po, Hindi daw niya alam kung ano yung gusto mo sa inyo. O maaring ikaw ito. Last. I don't want to let you go. Diba may nakuha tayo kanina? Ano yung nahirapan siyang i-let go ka? Kasi ayaw ka naman talaga niyang i-let go, guys. I can't reach out. Hindi siya maka-reach out sa'yo. Siguro dahil nasa relasyon ka na, bagong relasyon, or naka-block siya. Or talaga napanghinaan lang siya ng loob na makipag-usap sa'yo. Okay. Tanggalin muna natin ito, Masyado ng marami. Tingnan naman natin yung gusto mong sabihin sa person mo na ito. Ano kayong gusto sabihin ni viewer sa person? Walang tayong 5 siguro. I lied to you. Ano yung pinagsinungalingan mo, guys? Ano gusto mong sabihin sa person mo? I fear that you will reject me. I don't trust you. Siguro nagkaroon kayo ng mirroring. Yun nga, maaaring twin flame kayong dalawa. Yung nararamdaman mo or nararamdaman niya, parehas kayo.
Natakot ka rin siguro dahil akala mo hindi siya tingin mo hindi siya seryoso sa'yo. I need to focus on my healing. Yun yung gusto mong sabihin sa kanya. And last, nasaktan ka rin nung iniwanan mo siya. Nagkaiwanan kayong dalawa. Okay. Kung may katanungan ka, guys, dito natin, kukuha tayo dito sa ating magical unicorn na. Kung may katanungan ka, pili ka lang ha. Ikaw nang bahala. Umalam. Nilipad yung I want you. Sige, isama natin. Gusto ka talaga niya. Ikaw nang umalam. Kukuha ko dito ng 3 card. Ngayon, pili ka. Yun yung maging sagot sa'yo. Kuha tayo. Na-advance. Talk about your feelings. Okay, pili ka. 1, 2, 3. Okay, ito yung card 1. Ito yung sagot sa'yo. Isa card 2. Masyado na-excite eh. Curiosity. Start a project. Learn something you're curious about. And last, relax. Everything's okay. Yan. Maring message sa'yo yan. Kung may hindi ka mapagsabihan, yan. Siguro hindi ka open sa feelings mo. Pwedeng, kung may problema ka, sabihin mo sa mas malapit sa'yo about dito sa, ito. Pinoproblema mo. Yung number 2 natin, curiosity. Kung ano man yung project na gusto mong i-start, sa ngayon, pwede mo naman, sabi niya, simulan mo na. Kung ano man ito. Or pwede rin naman, kung naku-curious ka, mag-reach out sa kanya. Kung gusto mo mag-reach out, sige, mag-reach out ka. Relax, everything's okay. Don't worry, wag ka daw mag-alala. Magiging maayos din daw lahat. Tungkol dito sa situation ninyo ng person na ito o dito sa problem mo. Ikaw nang bahala, kung alin man dito sa 3, guys, ang napili mo. Okay. Thank you sa ating manonood dito sa ating collective reading. Kung kayo po ay naka-resonate at nakatulong sa inyo ito, please like and subscribe na rin po kayo sa aming channel. Thank you and God bless. Bye!